Good morning po sa ating lahat. Good morning. Nakakain na po ba tayo ng almusal? Okay naman. Masarap po ang ating kinain na sopas. So maraming salamat po kay... Okay. So before po tayo mag-proceed sa announcements, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay magkakasama, bagamat po medyo umuulan. Dinala niyo po kami dito sa bahay-sambahan ng ligtas at malayo sa sakuna, Panginoon. Maraming salamat po dahil despite the weather, meron po kaming lakas at willingness po na magpunta sa simbahan on-site at para makapagpuri at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Sa mga kasamahan pa po namin na on the way pa po, kayo po sana ang mag-iingat sa kanila, maggabay sa kanila, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa anumang disgrasya. Panginoon, ngayong umaga pong ito, pinapanalangin po namin ang aming tagapagsalita, si Pastor Mando. Kayo po sana ang magbigay sa kanya ng kalakasan, katalinuhan, Panginoon, para may i-explain po sa amin na maigi ang iyo pong gustong sabihin sa amin. Sa mga members po namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng open heart, open mind, para maintindihan po namin na maigi ito at ito po ay maisang buhay po namin at maiparanas din po namin sa aming mga kasamahan. Pinapanalangin po namin ang buong worship service. Kayo po sana manguna ito, Panginoon, at sana po ay maging seamless po ang aming program this morning. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, we go to the announcements and greetings. Okay, ang memory verse po natin, pang number 28 na po, no, as of today, ay nasa Isaiah 41:10. So, basahin po natin lahat. So, Isaiah 41:10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with the righteous right hand. So yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon, no? Na sa anumang bagay, wag po tayong matakot at alam po natin na siya ay tutulong sa atin. So memorize po natin itong verse na to. No? Marami na po, 28 na. Okay, for the month of September and October, ang theme po natin ay gaining new understanding of the value of the fruit of the Holy Spirit. So we reflect po dun sa fruits of the Holy Spirit, not just a list of virtues, but also as a living guide po, no? That shapes how we think, how we act, and how we relate to others. So, sana po sa buong September, October, huwag po natin ma-miss yung mga lessons. Alam po natin, maganda po ito para sa ating buhay. Ayan. Key verse po dito ay nasa Galatians 5:22 and 23. So, andyan po ang ating weekly schedules. Every Monday, 1st and 3rd Mondays, ang GNCF, Professional Bible Study, which happens every 8 p.m. No? Ito po ay pinapangunahan ng ating chairman, si Pastor Mando. Every Wednesday po, online prayer meeting at 6:30. And then Bible studies at Saturday, 1st and 3rd, 9:30 a.m. Online po ito. At ang Sunday po natin, 2nd and 4th, 9:15 sa simbahan. Again, every Sunday po, we start at 9 a.m. For the prayer time, 9:15 Sunday school, and then the 10 a.m. worship proper. Ayan, syempre, nabanggit po natin na meron tayong professional Bible studies. So we are praying for more attendees. Normally, ang nakikita po namin doon, kami pong magkakapatid, si Ate Joy, si Aaron, si Mike, na nasa Cayman, si Jan na Saudi, at saka mga apo ni Ditche, no? Sila KitKat, si Thea, si Camille, tsaka si Renz.
Siyempre, hindi nawawala si Raymond, si Kuya Perry, si Ate Beth, si Romeo. Yan, nandyan din yan. At saka, meron ba ako na-miss? Wala. Si, Pauline. Yan, umattend din si Pauline. So, we hope yung mga ibang professionals po ay maka-attend po. Online naman to, 8 p.m. 8 to 9. So 1 hour lang po ito. And we start at 8, we end at 9 p.m. We strictly follow the 1 hour session. Okay. Siyempre, aside from the Bible study, the professional Bible study, yung volunteers po ng ating teachers for Sunday School. Ngayon po, ang nagtuturo sa kabataan ay si Ate Joy. So, pero siyempre, we encourage more teachers. Also po, yung gusto po natin mangyari na every Sunday, meron tayong guest greeter group. No? Pag may mga tayong bisita, meron tayong mga naimbitehan. Sila po yung kumakausap before and after church service. So, kakamustahin. No? Para continuous din po yung relationship natin sa kanila. So speaking of guests, meron po tayong panauhin na in-invite po ni Randolph. Si Daniel, tayo at Daniel, si Keisha at si Venice. Yan, tayo kayo. Yan. Welcome to Good Neighbor Christian Fellowship. Ayan, ang greeter niyan si Randolph. Ayan. Okay, thank you Randolph for inviting. So, I hope yung iba po ay ma-encourage din, mag-invite ng iba, di ba? Yun naman po ang ating theme. Each one, invite one. No? Lagi po si Randolph ang nag-i-invite sa atin. Yan. Thank you, Randolph. Okay, ang mga presiders po sa remaining of the month. Next week po ay si Romeo at ang special number ay si EJ. And then for the last Sunday, si kapatid na Aaron Santos and yours truly po as a special number. Happy birthday pala kay Irish, kay Glenmore, kay Ralph, Kuya Ralph, at si Migs Apollo. Happy birthday po sa inyong apat. And dahil birthday ni Irish, ang food sponsor po natin today ay ang pamilya ni Kuya Perry at ni Ate Beth Perez. Thank you, Kuya Perry, Ate Beth. Ayan. And then for next week, Grandparents' Day. No? Celebrate natin ang ating mga lolo at ating mga lola. So, syempre, kung magsine-celebrate ang mga lolo-lola, ang maglilid yan, mga apo. Diba? Hindi naman pwede mga anak ng mga lolo at lola. So, automatic yon. Ang grupo po ni Randolph, ang magli-lead po ito ang mga kabataan. Okay. For our financial report, ang pumasok po ay 62,365 at ang lumabas po ay 42,043.50. So, patuloy po natin ipanalangin ang mga members, ang mga nagtatrabaho na siyempre, maging kumbaga, i-bless pa ni Lord ang ating mga trabaho para tayo ay makapagbigay at matugunan natin ang mga pangangailangan ng simbahan. Okay? Nabanggit po ni Chairman before, meron pa tayong isang project, yung camera, kasi lang yan temporary fix. No? Pero siyempre, ang gusto natin yung maayos yung gumaganon yung camera para tumitingin sa inyo yun Para para nafo-focus yung mga mukha natin sa camera sa video. No, hindi lang nakaganyan. Kasi ang cameras natin, dalawa lang. Isa doon, tsaka to. Pero hindi nakikita talaga yung members, mga kumakanta, yung mga habang tulog. No? Naggumagalaw yun So hopefully matugunan din natin yun video camera na yun. No? At sa pangunguna rin syempre ni Raymond. And then yung crying room natin, actually pwede naman na siya No? Ano na? 7 ang
Ang? Ang nag-ayos. 7,000 pesos. Okay, madali na yan. So, again, meron po tayong crying room no, para sa mga kasama natin, mga maliliit na bata na syempre minsan uncomfortable din. No? Kundi naman sobrang lamig, mainit, gutom. So, pagtingin natin, kailangan po natin silang dalhin doon para hindi rin po ma-disrupt yung worship proper natin. Malaya po tayo magpunta doon para doon din. May TV naman po doon at naka-flash din naman ng ating ongoing worship service. Okay. Ayan, as mentioned kanina, ang GNCF Mission Call, each one invite one. Maraming salamat, Randolph, dahil ikaw po ang sumusunod dito. And our quote of the week, true love never gives up. Okay, ang pagmamahal po ay hindi sumusuko. Ayan. So ayan po ang ating mga announcements and greetings. Ngayon po ay tatawagin natin ang music team sa pangunguna po ni EJ at ni Irish para sa masayang mga awitan. Amen. Wonderful singing. We praise the Lord for that. Tayo po ay nasa panahon ng ating panalangin. Kayo po ng mga mayroong dais dalhin sa Diyos sa panalangin. Inanyahan po kayo sa harapan as we sing our prayer song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let's sing it. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Inanyahan po lahat ng mga nais na dalhin sa Diyos ang kanilang mga kahilingan, pasasalamat, at anumang mga bagay na nais nilang ipagtiwala sa Diyos. Yung pong ating inawit na alam ko may magagawa ang Diyos, nawa po ito ay nasa puso natin lahat. That we earnestly, without hesitation, believe that God answers prayers. By His power, on His own time, by His purpose, God grants the desires of our hearts and answers our prayers. Sa ganito ng diwa, tayo po ay magpikit ng ating mga mata at tayo po ay manalangin sa Diyos. We thank you, Lord, and we praise your name, for you are our God who loves us, whose mercies never come to an end, whose faithfulness is forever, for your love is enduring, and we can always, Lord, put our trust in you. Sa diwang ito, Panginoon, ay narito ang iyong mga anak
nakatayo sa harapan before the throne of your grace in the name of Jesus Christ. Nawa po ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Una, ang kanilang pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa kanila. Narito sa harapan ang iyong mga anak na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Si Ralph, si Iris, si Blemore who is in other country, and Migs Apollo. Salamat, Panginoon, sa isang taon na idinagdag mo sa kanilang buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila physically, emotionally, and most especially spiritually. Nawa aming Diyos, masumpungan mo po sila na hindi naman nagpapasalamat, kundi mayroong pagtatalaga ng kanilang buhay sa lalong malawak na paglilingkod sa iyo through the ministry of Good Neighbor Christian Fellowship. Narito sa harapan ang iyong mga anak. For years, Lord, we do not stop praying for healing sa kanilang mga karamdaman. Yet, Lord, Sunday after Sunday, they come forward because they know that you know their situation, their needs for healing sa kanilang mga physical sickness. Nawa aming Diyos ay patuloy nilang maranasan ang kapayapaan ng isip at ng puso as they wait, Lord, for the day that they will fully get healed of their disease or their sickness. Kapasalamat kami, Panginoon, sapagkat narito sa harapan ng iyong anak na pinagaling mo sa karamdaman. And we know, Lord, that she will continue to enjoy your blessings. And she will continue, Lord, to serve you and to love you sa kanyang buhay. Panginoon, dalangin po namin ang iyong mga anak na humihingi ng direksyon para sa mga pagpapasya na dapat nilang gawin. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng linaw ng isip, puso, that they will, Lord, come up with the right decisions sa anumang plano meron sila sa buhay, sa anumang concern meron sila, Panginoon, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang sambahayan, maging sa kanilang mga hanap buhay. At the moment, Lord, we know that Sister Presi Yolanda is with us online. She is now confined in the hospital in Canada. We pray, Lord, that you will reach out to her, touch her with your hands, heal her, Lord, and in a couple of days, she can be released from the hospital because you healed her of her disease. We also pray for Pastor George Cruz, Lord. We always remember him in our prayers, na ang pagpalay mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan, ang kanyang karamdaman. Yet, Lord, we know that he will never stop serving you through the Church of Pasadena in California together with Karing and his family. Panginoon, dalangin po namin sa iyo, nawa ang iyong mga anak na nasa harapan, maramdaman nila ang presensya ng Diyos. Tulad po ng aming verse for the week, ang sabi mo, we should not be fear because you are with us. You will be with us. You will uphold us. You will help us with your victorious, righteous right hand. Pagpalay mo, Panginoon, ang lahat ng nasa harapan as they will go back to their seats. Naroon, Panginoon, ang panibagong pag-asa, panibagong lakas ng pananampalataya na narinig mo at tutugunin mo ang aming mga dalangin para sa kanilang lahat.
Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at Amen. Amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng ating pagdadala ng ating mga ikapu, buwan ng pangako, sa harapan habang tayo po ay nakakarinig ng masayahing music. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming pong salamat dahil kami ay capable of giving for the church. Patuloy niyo po kaming pagpalain sa aming mga trabaho, sa aming mga panghanap buhay, Panginoon, para matugunan ang aming mga pangangailangan ng aming pamilya at syempre, mas importante ang pangangailangan po na aming simbahan. Ito po ay binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit mula kay John Mark Mejia. Thank you, John Mark. Lalong pumapogi habang gumagandang lalaki. Okay. We praise the Lord that we have important people with us today. Lahat naman tayo importante. But let me again mention the name of Daniel, of Venice, and Kisha. All classmates of Randolph. Palakpan natin ang Panginoon for Randolph's energy to invite his classmates. Also, kasama natin yung aming 3 apo. No? Sa tuhod. Sa tuhod ba? Whatever. Si Kaylee, please stand. Siya po ang anak ni Ayan at ni C12. C10 pala, C10. Of course, andyan din si James. James, please stand. And Nathan. Ayan, no? Tayo, Nathan. Andiyan din sa tabi nila si Ate Hira. Hira. Okay. Medyo may drizzle, di ba? Yan ang ganda sa gadi, pero wala na. We always claim that on Sundays, our weather is fine. Tomorrow, ang bagyo. Sabi ko kanina sa ating Sunday School, a prayer meeting, bukas ang bagyo. Kasi tinatamad ako magturo eh. We don't know. But whatever it is, we always rely on God's protection and blessings. Amen? Yung pong ating theme for the month of September, I extended it to October kasi kung 2 virtues every Sunday, masyadong mahaba at baka hindi ma-take up maigi. Kaya ginawa natin, starting today until October, 1 virtue, 1 fruit every Sunday. And today, what we are going to discuss is about the 3rd fruit of the Spirit, which is peace. Okay? Which is peace. But before I continue, please join me in a word of prayer. Father in heaven, we thank you because
we are going to study your words. We're going, Lord, to accept your message to all of us. And I pray that may your words have the power not only to let us understand, but to convict us, Lord, of the importance of obeying and putting into action in our life your message today, so that, Lord, we can continue to live a life of Christian maturity and be able, Lord, to transform our lives according to what you designed for us as your children. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Ang ating main verse ay nasa Galatians 5:22-23. Basahin po natin lahat. Ready? Start. Amen. But how many of you have asked, why did God allow Paul to write the book of Galatians? Merong 5 reasons, but I just share to you 2 para hindi naman masyadong dyan tayo ma-focus at mawalan tayo ng time sa pagtalakay sa third fruit of the Holy Spirit. Una, gusto ni Paul to counter yung false teachings ng mga he considered as false prophets. Kasi nung panahon niya, sa Church sa Galatia, may mga nagtuturo ng ibang paraan kung paano ka magiging mananampalataya o Kristiyano. Tinuturo nila na dapat susundin mo rin yung utos sa Old Testament para ikaw ay maging Kristiyano. That's one. Kahit naman sa panahon ngayon, maraming mga ganyan eh. Nagtuturo ng mga bagay na sa tingin mo ay parang totoo, but if you will understand it well, hindi pala. Okay? Pangalawa, para patunayan ni Pablo sa mga taga-Galatia that the only way for one to be made righteous by God is through Jesus Christ alone. Hindi sa ano pa mang mga tradisyon o ibang katuruan, maliban na lamang kay Jesus Christ. And that is what we preach. We preach that the only way for us to be made righteous by God, the only way for us to be considered as children of God is trust in God, accepting Jesus Christ as our Savior and Lord. No other way. Tama ang kinanta natin. Jesus is the only way. Walang iba. Iyon ang gustong ituwid ni Pablo sa isipan ng mga taga-Galatia na marahil nakikita niya na na-impluensyahan. Okay? 5 yon, pero tama na yung 2. Yung iba, pag-aaral natin sa Sunday School. Amen? Okay. Second, you have to ask yourself, what is the purpose of Paul in writing Galatians 5:22-23? Ano ang gusto ni Pablo na maunawaan natin sa 2 talatang ito? Okay. Kaya ito ay tinatalakay natin at gusto natin laliman ang pangunawa. Number 1, nais ni Pablo, he wants to encourage believers to conform to the image of Christ by cultivating godly character traits like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Against such things, there is no law. Okay? Kasi itong fruit of the Spirit, it is the character of God. It is the character of Jesus na gusto ni Pablo magkaroon tayo as followers of Christ. See? But hindi po yun instant. Sabi ni Billy Graham, it can take a lifetime for a Christian to grow to become a mature Christian. It takes a lifetime. It is not just an event. Pagiging Christian, madali. You know, it will not take you 2 minutes to be a Christian. Because when you understand how, it's easy accepting that the Savior you need is Jesus Christ. Recognizing your sinfulness, appreciating the love of God, accepting Jesus as your Savior. It takes a moment to do that. But for you to become mature, it takes a lifetime. Kaya hindi po yan namamadali. Okay. Nung linggo, kinontrast ni Pastor Ribo yung fruit of the flesh and fruit of the Spirit. I'm sure many Christians still have that fruit of the flesh in them. Na ang gusto ni Pablo, maiwaksi. Diba? Parang ganito, yung demonstration ni Pastor Ribo, container na may tubig, lalagyan mo ng bato, madi-displace. Ako naman, pwedeng gatas, isang basong gatas, patakan mo ng tinta. What will happen to the milk? Pag pinatakan mo ng tinta, the tinta will penetrate the milk and the milk becomes black. Now, how will you convert the black milk to a new milk? Ano gagawin nyo? Dagdagan ninyo ng milk. Aapo yun, kasamang lumalabas yung maruming gatas. And then, kadadagdag mo ng milk until the end, ang magiging itsura nun ay bagong milk. Walang bahid. It takes time. Itong fruit of the Spirit, which leads to spiritual maturity, developing the character of Christ in us, takes time. Pero hindi pwedeng you simply say it takes time without us doing something about it. May effort. Hindi po yan magic. May effort. Okay? Number 2, reason of Paul for us to replace sinful activities and bring glory to God. Yun yung sinasabi ko. Dinadagdagan mo ng gatas na malinis, umaapo yung gatas na marumi, hanggang sa ang manatili ay gatas na malinis. I-replace natin, papalitan natin yung sinful activities. Alam naman natin kung ano yung sinful activities. Nasa Galatians din yun. Nakikita ni Pablo yun sa mga mananampalataya. Napapansin ni Pablo yun sa mga mananampalataya na marami mga mananampalataya nabubuhay pa sa kasalanan. Kaya ang sabi niya, hindi yan ang dapat mangyari. Dapat maranasin ninyo ang bunga ng Espiritu. It takes time. But you've got to have a
strong commitment. Commitment to do away with sinful lifestyle. Sinful activities. Nung Friday, bigayan ng card ng mga estudyante. Kausap ko yung isang parent. Yung anak niya, kambal. Dito nag-aaral. Isang babae at isang lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay si Miguel. Yung babae ay si Isabel. Ayan. Sabi niya, Teacher Mando, hanggang kailan kayo magtuturo? Ha? Sabi ko, hanggat malakas ako. Bakit? Kasi gusto ko, yung mga anak ko, ang magturo pa rin sa kanila, kayo at saka si Teacher Puring. Yan, no? Kaya kailangan mabuhay pa tayo hanggang 90. Kasi ano lang yan eh. Grade 5 years old lang yan eh. Ngayon, sabi niya, alam niyo, teacher, nung nagsasalita kayo, nung linggo ng wika, I was in tears. Sabi niya, habang nagsasalita kayo, kasi masyado kong naramdaman yung mensahe ninyo para sa akin. Kasi ang mensahe ko, it has something to do with how you use words. Paano natin ginagamit ang ating mga bibig sa pagsasalita. Eh, sabi niya, kasi po ako talagang nakakapagsalita ako ng masakit sa mga anak ko. Eh, mga anak niya, maliliit pa, pero for all she knows, na-imbibe ng mga anak yun. So, lalaki yung mga anak niya na ganun. Okay? Kaya, sabi ko sa kanya, one of these days, you come to church and you can listen more. Kaya nga ako, side comment. Kaya nga ako, gusto ko yung visitors, greeters, or guest greeters group. Kasi importante na meron tayo nun para yung mga bisita aalis nang hindi nakarinig ng gospel. Okay? Kaya I'm waiting for volunteers para doon sa ating guest greeters group. Okay? Kasi naramdaman ko na nais niya makawala doon sa paggamit niya ng bibig niya na nakakasugat ng damdamin ng kanyang mga anak. Kaya tayo, ang hamon sa atin, as we will listen to these messages, willingness to do away with the fruits of the flesh and imbibe the fruit of the Spirit. Number 3, to provide tangible, ibig sabihin ng tangible, yung nakikita, expression of God's goodness to others and fostering unity and peace within the community. When I say community, within the family. See? Yung kita sa atin, yung nararamdaman sa atin, yung larawan ng image ng God sa atin. Na we are not repellent to people around us. You know what is repellent? Di ba? Yung rat repellent, yung ang mga daga ay lalayo sa iyo. Dapat tayo ay parang candy na nilalapitan ng langgam. People should gravitate in us or around us because of the godly character that we demonstrate. People are encouraged. People are not happy when you are not in a group.
See? Yung they will feel your absence pag wala ka. Naku, hindi yung masaya sila pag wala ka. Ay, mabuti na lang wala si Susan. Ay, malungkot tayo, wala si Susan. See? That's what Paul wants us to cultivate in our life. But you have to make a commitment. Okay? Galatians 5:22 to 23 that emphasizes that these fruits or these characteristics are not produced by human effort, but by the Holy Spirit's work in the lives of the believers. By ourselves, we cannot. It is only through the work of the Holy Spirit where we can achieve and attain the fruit of the Spirit. Ilan ang fruit of the Spirit? Isa. With 9 parts. Sinabi ba, fruits? Fruit. One fruit with 9 parts. Pag inalis mo yung isa, hindi kompleto. Para maging, hindi ko lang ma-drawing yun eh. Isang fruit na mayroong 9 parts na andon. To make it a whole fruit, the 9 must be present. Hindi pwedeng mayroong isa o dalawang wala. Kaya ba yon sa computer? Okay. Parang 1 apple, pagka binawasan mo yan, hindi na yan kompleto. Di ba? So yung fruit of the Spirit, pag inalis mo yung isa, hindi na siya kompleto. Dapat, lahat na parang 10 commandments. You've got to obey all. See? So that you can tell yourself that you are faithful to the 10 commandments. We must commit ourselves na yung 9 parts of the Spirit are all present in our life. Hindi pwedeng mamimili tayo. Okay? Ayan. Okay. Ang ganda. See? Pag binigyan ako ni Jerome ng pointer, hindi pa pwede. Hindi pa. Hindi pa, sabi ko nung isang message ko, maganda merong pointer. Last Sunday, nalapitan ako ni Jerome. Binigyan niya ako ni Hannah. Binigyan niya ako ng pointer. Pero, ayos si pa ni siguro, after 1 year, maayos niya yun eh. Para ipopoint ko na lang eh. Tanggalin niyo isa. Will it be complete? No. Tanggalin mo yung dalawa. Will it be complete fruit? To make it complete, the 9 parts must be intact, present. Kaya nga last Sunday, sinimulan ni Pastor yung love and joy. Today, peace. Ano ba sa Tagalog ang peace? Ha? Kapayapaan. Wow. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Kaya natin ito tinitingnan sa isang paraan na lalaliman natin. I want to share with you 3 kinds of peace. 3 kinds, hindi naman pieces yun 3 kinds of peace. Marami yan but I'll just share to you 3 kinds of peace. Na itong tatlong to, dapat nasa atin para masabi mo na you have the fruit of the Spirit, which is a part of the fruit of the Spirit, which is peace. Okay. Iniiksian ko na yung aking message. Kumbaga, diretsahan na tayo. Ayan, 3 types of peace. Ano yung una? Peace with God.
right relationship with God, providing spiritual security and rest. Before we talk about other kind of peace, we must first look at the peace with God na dapat meron tayo. Romans 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Meaning, first, magkaroon ka ng tamang relationship with God through Jesus Christ. And the peace of God will be with you. See? Without Jesus Christ, the peace of God will not be with you. So, yan ang una. Kaya dapat alam natin na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay napawalang sala na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, then you will have the peace of God. Number one. Number one yan sa atin. Nagkakaroon tayo ng spiritual security and rest. Payapa ang buhay mo. Because you know that you have a right relationship with God. Imagine yung isang tatay, isang anak na hindi magkasundo. See? Gusto ba ninyo yon? Nanay mo siya, pero hindi kayo magkasundo. Tatay mo siya, hindi kayo magkasundo. Ganon din sa God. God siya, pero hindi tayo magkasundo kasi wala tayo tamang relasyon. So before we even talk about peace, we must first settle in our life, in our hearts, that we have peace of God, peace with God through Jesus Christ. And this is a challenge. Those of us who wants to experience peace with God, ask yourselves, have I accepted His Son into my life as my Savior? So that I can have the peace that God promises to anyone who will have a right relationship. Romans 5:1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Because of our trust in Jesus Christ, and because of that, because of Him, we will have peace in the presence of God. Second type of peace. Peace with oneself. Ayan. Peace with oneself. Inner or psychological peace, a calm assurance found in God's amidst life challenges. Yan. Huh? When you have peace with God, peace of God, you can have peace in yourself. Philippians 4:6 and 7. Yan, alam natin yan eh. Di ba? Do not be, pakibasa lahat. Ready? Read. One time, several days ago, nag-uusap kami ni Ate Puring. Nandito yung mga life experiences. Nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, Daddy, sa aming magkakapatid, 4 sila eh. I was thinking na ako yung hindi makaka-adjust sa situation kasi teacher ako eh. Sabi ko, teacher din ako nung araw na yun eh. Pero it never bothered us. We simply did our best to do our teaching ministry.
Walang pagkabalisa. Ha? Paano natin pag-aaralin ang ating mga anak? Paano ka magpapastor? Wala kang bahay. Pagpagawa mo lang ako ng 4 na corner, pwede ka na magpastor. Okay. And through the years, for 20 years, we did not have our own house. Wala kaming bahay. Pero it did not bother us. Hindi yung inuubos namin ng gabi na sasabihin ni Ate Puring, ano, kailan tayo magkakabahay? Bakit ba wala tayong bahay? Bakit sila meron na? No, nothing at all. Why? Because we have peace of God and we have peace in ourselves. See? Yung anumang kabalisahan, kagaya kahapon, anong sa araw, kagabi ba yun? Ma, kako, nakakapanik na ako ng sunod-sunod. Kasi for several days, hindi ako makapanik ng sunod-sunod ng hakbang dahil masakit. Pero hindi ako nabalisa. Hindi ako nagwo-worry. Hindi ko nga sinabing, tawagan mo si Tukura ubungin para alamin natin ano ba yung dapat kong inumin. Di ba? Then kahapon, no? Sabi ko, Ma, nakakakit na ako. See? The Lord gives us peace to free us from any worry. See? Tapos, natutulog na ako na hindi na ako yung hinahanap ko yung pwesto ng paa. Straight na, tulog ko. Hindi nga ako humingi ng prayer request. Humingi ba ako ng prayer request? O ng prayer? I don't know. I can't remember. But I simply trusted God. And God gave me peace. I know what you are going through. You will be able. Sinabi ko nga kay Teacher Puring, meron ako nabasa, napanood. Pwede na pala magpagawa ng escalator sa hagdan. Para uupo ka na lang doon, iaakit ka na lang. Hindi na kailangan I'm strong. Di ba? Kagabi, message ko si Presi. Si Ate Presi, she is with us online. Nasa hospital siya. Mahaba nga yung kanyang respond Sabi ko, kumusta ka na? Mahaba yung respond niya. Sabi ko sa kanya, God is good. God is good. Yun, nanonood siya ngayon. Presi, we are praying for you. Sabi ko sa kanya, we have just prayed for you. Dahil nanalangin kami ni Ate Puring, we have just prayed for you. Thank you for your prayer support. And she thanks you, she is thanking you for the prayer that we tell God that she will be okay. Diba? Nababalisa ba kayo? Sino sa inyo ang nababalisa sa anumang bagay? Ang sabi sa Philippians 4:6, hindi naman sinabing hindi kayo magkakaroon Ang sinasabi lang, wag lang kayong mabalisa. Itulog nyo yan, kinabukasan, iba na. Ang problema, kaiisip nyo sa problema, napoproblemahan kayo ng problema na hindi nyo dapat problemahin. Kundi isuko natin sa Diyos. You have the right relationship with God, you have the peace of God, how can you not have peace with your oneself, with yourself? Kaya dapat, pag sa good neighbor, dapat pagpasok niyo sa church, takangiti tayo. Ha? Si baby nga yung bukong-buko niya, hanggang tuhod niya. Pero, nakita niyo ba nakasimangot? Hindi na niya makuha ang sumimangot. Sa sakit. Pero she never miss. Maaga nga siya Maaga pa siya sa inyo Tama?
siguro pag pinagaling ka ng Diyos, baka hindi ka na magpunta ng church. Minsan ganun. Di ba? Pag wala kang problema, wala ka sa church. Pag wala kang nararamdaman, wala ka sa church. Pag wala kang kailangan, wala ka sa church. Mabuti na yung may kailangan nasa church. Importante po yan. Pangatlo, peace with others. Yan. Involving relational harmony. Meron tayong harmonious relationship. Imagine ninyo kung hindi harmonious ang relationship natin. Meron kaya tayong kapayapaan? Ha? Kung ang relationship ni Randolph sa mga klase niya hindi tama, kaya ba niyang imbitahan? Hindi. Baka kaya ayaw niya mag-imbita. Ha? Tatanggihan kayo. Built upon the foundation of a right relationship with God. If your relationship with God is right, there is no reason why your relationship with others will not be right. Pagka wala tayong right relationship, smooth interpersonal relationship, you will not have peace. See? You will not have peace. Kahit anong effort ang gawin nyo. Kaya mahalaga na meron tayong pagtatalaga. Lord, help me to put out from myself sinful attitudes and bring to myself the fruit of the Spirit. Kapayapaan. And when you have the three, it will make a lot of difference sa inyo. Kami ni Ate Puring, we went through a series of challenges. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo, but we went through a lot of difficulties in life. Kanina nga, nasabi ko nga sa Sunday School, I was alone in our sala. Bigla ako naisip, paano si Ate Puring kung wala na ako? How will she able to live without me? Kasi sabi sa God, God, extend my life. So that I cannot have this problem. Sabi ni Perry, ang isang pwedeng magawa mo para hindi ka magkaroon ng problema, yung kayamanan mo, ipamigay mo na. Sabi ko kay Perry, ibibigay ko na kaya sa iyo aking ano tawag doon? ATM. Hindi, yung debit card. Diba? You know, I think about that. Do you think about that? See? Kaya nakakasiguro siya, Ate Puring, we will live long. Because God will not allow her to be alone. Pero I don't worry about that. I just was thinking about that. And I said, God, prolong my life. And as you prolong my life, I will continue serving you. I will continue serving my family. I will continue serving the church. And that's the incentive I always tell you. Whatever your physical situation is, don't limit the time, your effort in serving the Lord. Sabi ni Paul, the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Peace with God, peace with yourself, peace with others. Napakaganda. No? Napakagandang pagbulay-bulayan yan. If you live in a compound, tapos walang peace, takpo, hirap. Di ba? Makakita mo lang anino nung kapitbahay mo,
balisa ka na. See? We can only achieve that pagkaroon tayo ng commitment. Henceforth, starting today and the Sundays succeeding, we are committed not just to listen, but to imbibe the message of God to all of us. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyo sa time na binigay mo sa amin upang makinig sa iyo. Upang maunawaan namin, Panginoon, ang kapayapaan, nagsisimula kung kami ay may tamang relasyon sa iyo, at ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming sarili kung ipagtitiwala namin sa iyo, anumang kabalisahan, mayroon kami. Magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming kapwa kung magkakaroon kami ng tamang relasyon sa kanila. So that, Lord, kami ng mga mananampalataya, we do not say it, but we demonstrate the character of Christ in our lives. Help us, Lord, to be like that. In Jesus' name, Amen. Maraming po salamat, Chairman. Ngayon po ay tayo po ay umawit ng isang kanta. Ang title po ay You Alone for our meditations. Para po sa ating closing prayer and benediction, si Chairman po ulit, Pastor Armando Santos. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo ay patuloy na manalangin. Dakila naming Diyos, mahabaging Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin na iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan meron kami because of Jesus Christ. Salamat sa kapayapaan na meron kami because of you. Salamat, Panginoon, sa kapayapaang pwede naming maranasan kung meron kaming tamang relasyon sa aming kapwa. Salamat po sa isa na namang linggo ng pagsamba na tinulot mong kaming iyong mga anak ay magpasya na dumako sa iyong simbahan upang sama-samang magpuri sa iyo, Panginoon. At sa amin pong pag-uwi after our lunch fellowship, ang akin pong dalangin, patuloy mong subaybayan ang iyong mga anak, ang aming mga anak na nagsisipag-aral, patuloy mo silang bigyan ng sapat na kakayahan, kaalaman, katalinuhan, para po maipasa nila ang kanilang antas ng pag-aaral, ang mga kursong kanilang kinukuha sa kanilang paaralan o universidad. Ilayo mo po sila sa anumang karamdaman, kapahamakan at masamang isipan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Pagpalain mo ang aming mga professionals, Lord, in their workplaces, that they will be able, Lord, to manifest the character of Christ in the way they deal with their office mates, in the way they perform their duties and responsibilities. As I also pray, Lord, that you will continue to give them security of work in their respective companies. And I pray that yung pong kanilang mga tinatanggap na mga salary, that they can honor you, Lord, by giving back to you a portion of that income for the work and the ministry of the church. Ang aming mga businessmen or businesswomen, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, Lord, make it prosper, not just for themselves, but also for you and the work of your kingdom.
ang aming mga senior members, Lord, na talagang inaatake ng mga karamdaman, I pray, Lord, give us patience. Give us peace. Na anuman ang aming physical condition, Lord, manatili kaming nagtitiwala, naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sa amin, ang aming mga sariling tahanan, pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kabuhayan, ang aming mga kalusugan, Lord, I pray that you will make us realize that you are really our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh, our Jehovah Shalom, our Jehovah Shammah. Upang sa ganon, Panginoon, we can live this life with abundant joy and contentment. Tulungan mo kami, aming Diyos, na manatiling nagmamahal sa iyo, manatiling naglilingkod sa iyo, manatiling sumusunod sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na iparating sa amin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, ang iyong biyaya. Bless us, Lord, with your grace, mercy, love. May you always turn your face to us, Lord, and give us peace, give us protection. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugulog dawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon na aking malaking bato at aking manunubos.